Good day at ngayon is month April, dyan na yung start ng tag-init at yung iba sa inyo ay nagpaplano na for vacation, pupunta sa mga beach o di kaya sa mga tourist spots sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Yung iba sa inyo nasa bahay lang, no? Papahangin, nag-electric fan. Kasi sa totoo lang guys, pag ganitong tag-init na tamad kang lumabas, so dyan ka lang sa bahay. Then, yung iba naman sa inyo ay nasa opisina, nasa trabaho. So yun. At ngayon din, April ay graduation na, no? Graduation na from kinder up to college, public to private schools. So yan, panahon na ng graduation. Dati yung graduation is March talaga. March talaga yung mga some schools, March pa no yung kanilang graduation. Ngayon, April na. So, April, graduation, then moving up sa mga grade 10. Kasi yung moving up guys, yun yung pag nakompleto mo yung 4 years sa high school, yung grade 7 up to grade 10, dyan, pupunta ka na sa senior high, yung grade 11 up to 12. Yan. So, yan, moving up, graduation, and recognition din, no? Sa mga dyan, yung mga gagawaran yung mga honor students, yung mga top achievers sa klase, yung mga top 10 sa yung klase. So, yan, guys. So, very proud ako sa mga estudyante na nagtapos at mga masisipag sa inyong mga klase. So, yan. Congratulations sa mga graduation sa taong batch 2024 to 2025. So, good luck to your next chapter sa mga estudyante nagsisipag tapos sa elementary, high school, up to college. So, yan. Ako, halimbawa, isa akong magulang, no? Hindi ako magulang, guys, no? Wala pa akong guys. So, halimbawa, isa kang magulang, ay dati hindi mo naranasan yung pagiging honor student. So, kung ikaw isang magulang, halimbawa, hindi mo naranasan yan, pero naranasan din yan ng anak, pero naranasan na ngayon ng anak mo na makakuha ng ganitong achievement. So, dapat very proud ka bilang isang magulang kasi nakakuha siya ng with honors, yan, highest in math, etc. etc. So, yan guys, no? Very proud yung mga, dapat yung mga parents ay proud na proud sa mga achievements ng kanilang mga anak. So, yun. Ang napapansin ko ngayon, guys, no? Ang napapansin ko ngayon ay ikumpara mo yung panahon namin kaysa ngayon ay medyo marami na yung mga consider natin na marami ng mga estudyante na talagang excellent na, no? Masasabi natin mga honor student. So, mas dumami talaga yung honor student. Bakit kaya guys, no? Meron din nagsasabi na bakit maraming honor student pero kulenat ang Pilipinas sa PISA, kulenat din sa National Assessment Test. So dito i-discuss din natin 'yan sa mga susunod na video natin, no? Kasi magre-research pa ako about dyan, no? Kung bakit bagsak, anong nangyari. So ngayon dapat maraming honor student, dapat proud ka, lalo na ikaw ay isang magulang, dapat ay proud ka na anak mo ay nakakuha ng ganito. Samantala kami noon ay hindi kami nakakuha ng ganyan. So, bihira lang talaga makakuha ng ganitong achievement. So, ang isa pang napapansin ko, no, sa makikita ko sa mga posts sa Facebook, yung mga anak nila o di kaya yung mga estudyante na every quarter, no? Halimbawa, may 4 na quarters yan eh.
di ba? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, merong mga certificate na top 10 sa klase nila. Yun, ibig sabihin yung mga top 10 na highest grade, no, sa klase, sa section. So yun, section rooms nila, yun, may mga certificate, samantala kami, wala talagang ganyan eh. Wala talagang ganyang achievement. So ngayon lang, wala yung, nung panahon namin, wala talagang ganun mga certificate. Ngayon, meron na eh. Nakakagastos na mga eskwelahan ng ganito, no? Yung mga certificate. So yun. At saka, yung grade, makikita mo yung grade, nakita ko lang kanina yung grade ng anak niya to pinost niya sa Facebook. So makikita mo yung mga grade, grabe. 96, 97, 98 at 100. Yung 100 na grade niya ay sa subject na Araling Panlipunan. Kasi guys, itong Araling Panlipunan, no? Lalo na yung mga simple subject gaya ng edukasyon sa pagpapakatao. Dati to edukasyon sa pagpapahalaga, yung values education dati, or GRMC. Tapos, MAPE, of course, malaking grade mo dyan kasi easy na subject yan eh. So, nakakuha siya ng 98, 100, so ang average niya is 98. So, grabe. Kami dati, bira lang makakuha ng ganyan, no? 90 grade. Yung top namin sa klase, dati, natandaan ko yung high school pa ako, no? First year high school, second high school. So, ang highest grade niya is, yung top sa aming klase is 87%. So, bira ka lang makakuha ng average na 90. So, yung naalala ko yung high school pa ko, ang pinakamalaking grade ko doon ay 91. Doon yung sa subject na Araling Panlipunan kasi very easy yung subject yan. Bakit yung iba sa mga estudyante nahihirapan sa subject na Araling Panlipunan? Yung iba naman yung ayaw nila sa subject na yan kasi boring daw. Yung Araling Panlipunan, yung history, nandyan yung history. So, ayaw nila ng ganitong subject kasi boring daw. Depende na yan sa estudyante, guys, no? Kung ano yung gusto mong subject sa school. Wala tayong magagawa dyan. Ayaw mo sa mga subject na gano'n, no? Yan. So, yun yung malaking grade na tanggap ko, yung 90, 90-91. Yung 90 naman yung values education. So, yan. Pero meron ding ayaw dyan, subject na yan. No? Meron pa nga, bumagsak dyan eh. Dahil, yun nga, ayaw din niya sa subject na yan. Tapos, yung pasaway din sa klase. So, yun. Bumagsak siya sa, sa values education. So, yun talaga, guys. So, nagbago na kasi yung grading system since, implementation ng K-12. So, makikita mo yung 60%, kung makaabot ka ng 60, yung grade mo, ay equivalent yan na 75. Still, pasado pa rin yan. 60 equivalent to 75. So, yung 75 sa amin is pasang-awa na yun. Ako, naranasan ko rin na makagrade ng 75, pero hindi naman palagi. 75, at least pasado. 75 is 60. 60, initial grade mo is 60, then transmuted grade mo is 75. So, yan, ipopost ko yan sa, siguro ipopost ko yan sa, sa YouTube para makita nyo yung bagong grading system, no? Ng DepEd since K-12. Tapos, yun, So, tanong ko lang, meron pa rin bang yung mga section 1, section 2, section 3? Kasi yung panahon namin meron yan eh. Kapag nasa section 1 ka, yan yung mga maraming honors, no? At yung mga achievers.
So, sa section 1, halimbawa sa amin noon is uh, majority, half of the students o di kaya majority sa klase ay mga masasabi nating honor student. So, naranasan ko rin yun. So, ikwento ko sa inyo, nung grade 2 ako, ay nasa last section ako. Yung teacher namin is ay isang buwan, wala sa klase, no? Palaging wala sa klase yung teacher namin. So, in grade 2 ako, nasa last section kami, no? Doon, pag last section ka guys, doon talaga yung mga maraming pasaway, yung mga bulakbol sa klase, dyan. Napunta din ko yung last section. Pag section 2, up to section 2 ka naman, yan, yung mga average, yan, nandiyan yung mga average. Pag honor student ay kinukuha nila mga 1 or 2 na estudyante. Masabi mong honor student pag nasa section 3, section 2, section 3, section 4. Pero pag last section, yan, dyan yung mga maraming mga pasaway na estudyante. So, grade 2 ako is last section ako. Pero nung grade 3 ako, nasa section 1. Kasi nung grade 2 ako, ay dalawa lang kami yata honor student doon nung grade 2 ako. Tapos yung iba ay with merits. Yung with merits naman, ewan ko, meron pa rin yan. Yung mga ribbon na parang gagawaran ka ng halimbawa, most honest, most behave, most attendance, most corrupt, joke lang. So yan, may with merits doon. Tapos, nung grade 3 ako, section 1, doon ay mukhang nahirapan ako doon kasi maraming competition guys, no? Mga kaklase mo na mga galing din sa klase. At doon, wala akong honors noon. So, after grade 3, grade 4, grade 4, ay nasa section 2 ako. Grade 5, bumalik ako sa last section. So, na-disappoint ako. Merong teacher namin dati na from grade 3, teacher ko nung grade 3, ay kinuha ako, no? Para pumasok sa kanyang klase, no? Kaya bumalik ako sa section 2. So, section 2 hanggang grade 6, section 2 ako. So, yun. Tapos nung high school ako, kasi dalawa lang yung section sa high school kasi walang section 1 nung nung high school kasi bago pa lang yung high school yung pinapasukan ko noon. So dalawa lang yung tatlo nung first year ako at dalawang section mga pagdating ng second up to fourth year. So dati lang kami doon lang kami nung third year ako, doon lang kami nagklase sa gym. Ngayon, asensado na. Meron ng mga building. So, wala nang problema. Ngayon, so noon, talagang nung third year ako, nasa kami. Minsan nasa room. Minsan nasa gym. So, yun yung experience ko nung elementary up to high school ako. So, yun. So, pagdating ng college, so, sa college, doon talaga yung bigating competition kasi guys, kapag honor student ka from high school, then pupunta ka ng college, so matinding labanan yan. Kasi pag umabot ka sa top 10, makakonsider ka na dean's list. Tapos, graduation naman from college, meron silang summa cum laude, magna cum laude, and cum laude. Pag summa cum laude ka, ayan yung pinakamabigat dyan kasi dapat yung average mo is 98, 99 hanggang 100. So, bihira sa mga estudyante makakuha ng ganyan. Kasi dapat yung average grade mo dapat from first year up to fourth year o meron pang fifth year. So kung dapat hindi ka makakuha ng 85 grade.
dapat yung grade mo palagi 98 up to 100. Yun from first year up to last year. So yan yung sa summa cum laude. So sa magna cum laude, parang the same din sa sa grade ng ngayon sa DepEd. So yun. So yan ang experience natin mula experience ko noong elementary up to high school, at talagang sa totoo lang iba na talaga yung mga estudyante ngayon uh, ngayon kaysa sa amin noon. Imagine mapapansin nyo maraming honor kasi marami na nagbago lalo na sa grading system. So medyo yung sa amin parang mahirap at hira ka lang makakuha ng mga ganitong grade na malaki na 90, 95, ganun. So yun, at sa mga estudyante, so keep up the good work at good luck to your next chapter. So pagbutihin nyo sa susunod na kung kayo high school, ay pagbutihin nyo sa college. So yun, ay congratulations sa mga estudyante, class of 2025, batch of 2025-2026. So yan. So yun lang guys, at subscribe my channel and kita-kits sa next video.